araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang, Do not wither like the fig tree. Heavenly Father, we pray for a simple message that will touch our hearts. Sa pagbubuklat namin, Panginoon, ng Biblia, bigyan niyo kami ng kakayahan na maunawaan ito. That we may not only increase in intellectual understanding, but more than that, beyond that, and more importantly, we may become more like your Son, Jesus. Na hindi lang kami maging marunong, kundi kami maging malinis, maging banal, at maging tulad ni Jesus. Mangusap nga po kayo, Panginoon, kami po ay nagkatipon-tipon to worship you alone, to know more of you, to know more from you. And we ask you, Lord, to be our speaker. Use your servant as a channel of your blessing to your church, but be the speaker, O God. You are the only speaker we recognize. We reject and rebuke any spirit that may derail us from the truth. At tinatanggihan namin ang anumang gawa ng kaaway. Ang aming hinihiling, maging tagapagsalita kayo, Panginoon. Mangusap kayo. Nawa, ang bawat kataga na bumumula sa inyong bibig ay maging pagkain ng aming kaluluwa. Maging kalakasan ng aming emosyon. At kung anuman ang maring humadlang upang kayo aming maitanyag, matitigan, marinig, mahawakan ng iyong kamay, Panginoon, at makasamba sa inyo, winawaksin namin. Ano man ito. At ang aming dalangin, walang uuwi mula sa dakong ito, na hindi nyo napagpala, na hindi nyo nakapanayang, na hindi nyo, Panginoon, napabaunan ng kalakasan, ng katuruan, at ng iyong mga pagpapala at pagtutuwid. Be our speaker, Father. We seek you, confident that you hear, as we ask in Jesus' powerful, beautiful, and sweet name. Sabi po sa Matthew 21:18-22, ito po ang may kinalaman sa istorya ng naluoy na puno. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, May you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? They asked. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, Go, throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. May the Lord make these words practical to us. Let us take a look at the fruitless fig tree. Isang puno na walang kabunga-bunga. Ang Panginoon ay nagugutom. Hinanapan niya sa kapal ng dahon. Siguro hinawi-hawi pa niya ang mga dahon para makakuha siya ng bunga. Sapagkat ang puno ay dapat mamunga at ang bunga ay dapat kainin ng mga nilikha ng Diyos, tao man o ibon o ibang mga nilalang. At sa kabila ng pangangailangan ng Panginoon at sa kabila ng kapal ng dahon, wala namang nakitang bunga. So let us take a look at this fruitless fig tree. One, it could not serve its purpose to provide food or fruit for anyone, nor for the Lord. Meron naman na talagang kuminsan ay walang kabunga-bunga kung kapwa-tao lang naghahanap, pero pag Diyos na, talagang may inilalabas pa rin. Kung minsan ay tatamad-tamad, kung sa mga secular job pa lamang, pero pag Lord ang may kailangan, talagang lumalabas ang sipag. Pero itong puno na ito, kahit pa nga si Jesus, na Diyos, tagapagligtas ng sanlibutan, lumikha ng lahat, wala siyang maibigay na bunga. The fruitless fig tree could not serve its purpose. And also, to make matters worse, it had leaves. To add insult to the injury, ang dami niyang dahon. Sa dinami-rami ng dahon, walang saysay ang dahon na ito.
Ang dahon po kasi, alam naman natin, nagpo-photosynthesis. Pinag-aaralan natin sa grade 4 science. O baka ngayon kinder pa lang, itinuturo na yan. Na dahil sa dahon, tinatanggap niya ang init at liwanag ng araw para siyang factory, gumagawa ng pagkain para dun sa puno. At yung puno naman ay namumunga dahil dun. Siyempre, sa tulong din ng ugat na kumukuha naman ng inumin at mga nutrients from the soil. It had leaves. And leaves get nourishment from the soil and from the sun. In other words, ang mga dahon ay kumukuha, kumakain, tumatanggap mula sa lupa at mula sa araw. And you must never forget a very important biblical teaching, those that get are expected to give. Ang tumatanggap ay inaasahang magbibigay. Pagka kumain ka sa isang restaurant, natural dapat kang magbayad. Natulog ka sa isang hotel, natural dapat kang magbayad. Tumanggap ka ng pagpapala sa Diyos, dapat kang magbayad. Walang libre sa mundo. Kailangan binabayaran. Sa Luke 13:6-9, the Lord here saying a parable. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Ang Panginoon nagbigay ng isang parable. Isang magandang kasaysayan na halimbawa. Meron daw nagtanim ng puno sa kanyang halamanan, pero 3 taon na niyang binabalik-balikan na dapat nang namumunga, wala pa rin siyang makuha na bunga. So tinawag niyang katiwala, ang hardinero. Sabi niya, 3 taon ko nang binabalik-balikan ng punong ito ha. Wala akong makuhang ni isang bunga. Bakit kailangan na kainin niya ang kayamanan ng lupa? Hindi naman siya namumunga. Bunutin na ito. Putulin na. At gagawin na siguro siyang panggatong nang magkaroon man lang ng katuturan. Sabi naman ng gardener, pagbigyan pa po natin ng 1 taon. Huhukayin ko ang lupa sa paligid, lalagyan ko ng mga pataba, pahahanginan ng ugat, at kung sa susunod na ito ay mamunga, mabuti. At kung hindi pa, putulin na po natin. At ang tanong dito, noong may-ari, of course, who represents God in the story, sabi niya, why should it use up the soil? The Lord expects, the Lord requires fruitfulness. What about leaves? Leaves indicate good health, well-being, and fruitfulness. Pag may leaves, nakikita natin, wow, malusog ang halaman. Sa katunayan, doon natin unang nakikita na naluluoy, nalalanta, na iba ang kulay, but leaves indicate good health, well-being, and fruitfulness. Therefore, in the case of this particular plant, the leaves were only for show. Pakitang tao lang. At kung bibigyan natin ng mga katangian ng tao yung puno, the tree was pretentious. Mapagpanggap, hypocritical. Ang dami-daming tahon, nakakahanga sa dumadaan, pag malayo ang ganda-ganda, ang galing-galing, lapitan mo pala, wala ni isang bunga. So it got what it deserved. Ano naman ang pake natin sa puno? Let us take a look at the deeper meaning of the story, the fruitlessness among people. Sulyapan niyo ang katabi niyo sapagkat siya ang pinag-uusapan dito. Sulyapan natin ating sarili sapagkat tayo ang pinag-uusapan dito. Sa palagay niyo kaya, yung istorya na to sa Matthew 21, tapos idiniin pa sa isang parable sa Luke 13, tungkol lang sa pagkukonserve ng nutrients ng lupa? I don't think so. Sa palagay ko naman ay hindi sasayangin ng Panginoon ang kanyang oras at ang oras ng mga disciples at ang dugo ng napakaraming Kristiyano all over time na nag-preserve ng Bible para lang magturo sa atin ng gardening. Para lang magsabing ang puno na hindi namumunga ay bunutin sapagkat sayang ang taba ng lupa. Palagay ko ay pinag-uusapan na tayo. Sapagkat sabi sa 2 Timothy 3:16-17, all Scripture
including the story we are reading, of course. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Let's take a look at the fruit that God expects from His people. Fruits that Jesus comes looking for when He, and of course meaning His church and His people, need them. Ano mga fruits? Ano po ang mga prutas, mga bunga na hinahanap sa atin ng Panginoon? Na manaka-naka, paminsan-minsan o madalas, nilalapitan tayo para pitasin ang bungang ito sapagkat kailangan niya. At sapagkat ang kanyang katawan ay ang iglesia, sapagkat kailangan ng kanyang church. Kailangan ng kanyang gawain, kailangan ng kanyang ministry, kailangan ng kanyang mga anak. Ano ang mga bungang hinahanap sa atin? Una na, spiritual and internal fruits. Hinahanapan tayo ng Diyos ng mga bungang espiritual. Ang bunga kasi lumalabas pagka nadilig ka, naitanim ka sa lupa, nakuha mo yung taba ng lupa, yung kayamanan ng lupa, natamaan ka ng araw, na merong mga vitamin D at kung ano-ano pa, nahanginan ka, naalagaan, dapat kang mamunga. Dahil bakit mo kinain ng lahat ng yan, hindi ka naman namumunga. Kaya, tayo man, pinapakain na parang halaman, pinapakain ng salita ng Diyos, kinakantahan, binabasahan ng verse, ipinapanalangin, kina-counsel, tinuturuan, itinutuwid para mamunga. At ang bungang hinahanap, una na sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, kung kayo ay walang pag-ibig na ibinibigay sa kapwa, bakit pa nyo tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos? Ba't pa nyo tinatanggap ang pag-ibig ng kapatiran kung hindi naman pala kayo mamumunga rin ng pag-ibig? Sayang. Bakit pa tayo hindi mamumunga ng joy and peace? Kung meron tayong problema, sobra tayong magpapadala at maliligalig, bakit pa kayo nag-Bible study? Bakit pa kayo kinantahan? Bakit pa kayo turuan? Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng problema, dapat lumabas yung bunga. When you need peace, when do you need peace? When there is trouble. Kaya nga pag may trouble, yung Kristiyanong may bunga, meron pa rin siyang peace. Kahit hindi kumpleto, dahil siyempre may trouble, abnormal naman na hindi ka naliligalig. Pero hindi ka naman sobrang naliligalig tulad ng mga sanlibutan na hindi napapakain ng salita ng Diyos. Dahil sayang naman lahat ang kinain mo, yung pala pag may problema. Tulad ka rin ng iba na hindi nagba-Bible study. Tulad ka rin ng iba na hindi mananampalataya. Di sayang. Kaya kailangan lalabas yung joy at saka peace. Pag may nakakainis, pagka merong makulit, pag merong nakaka-endure sa ating pride, dapat lumabas yung fruit ng patience. Kasi kung kasing bugnutin ka rin ng mga taong hindi nagsisimba, sayang lang pagsisimba mo. Kung kasing bugnutin ka rin ng mga taong hindi kumakain ng salita ng Diyos, para ano pa ang lahat. And then down the line, there should be kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Wala sa lugar sa mga Kristiyano na nagdadabog. Mga Kristiyanong nagbabalibag ng pinto, nagbabagsak ng telepono, mga Kristiyano na nambabato ng aparador, ng plato, ng lechon. Pagka wala tayong self-control, sabi nyo, para na ako yung fruitless fig tree. Pinakain ng Diyos, tinuruan ng tinuruan, tapos yung pala, wala rin akong self-control, sayang ang lahat ng kinain. So, ano ang unang hinahanap sa atin? Spiritual and internal fruits. Pangalawa, at under that, of course, ano ba yung mga uri ng spiritual and internal fruits? Good disposition, good attitude. Kaya yung Kristiyano, lalo't napapakain na ng mahigit na 6 na buwan, dapat may bunga na. Hinahanap yan ng Diyos. At alam niyong ginawa, dun sa hindi nakitaan ng bunga, na puno, isinumpa. Naluoy lang naman. Namatay lang yung puno. So, kung gusto niyong maluoy, alam niyong gagawin. Gusto niyong mawala ng sigla, mawala ng buhay, alam niyong gagawin. Huwag kayong mamunga.
So ano pa? Ang hinahanap na spiritual fruit, sabi sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. So ano unang hinihingi pa rin sa ating bunga? Gratitude. Pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Hindi yung tanggap lang tayo ng tanggap, tapos hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. Kung minsan may mga tao, mayroong ipinapagawa sa'yo, ayaw mong gawin, pero ginagawa mo pa rin. Sasabihin ng iba, ba't mo ginagawa? Ayaw mo pala. May utang na loob kasi kami. Kung sa tao tumatanaw tayo ng utang na loob, di alang-alang sa utang na loob natin sa Diyos, matuto rin tayong gumawa ng mga bagay na kung minsan hindi naman natin gusto. Hindi mo naman laging gustong iwan ng iyong kerida, di ba? Hindi mo naman laging gustong pigilan ng iyong tantrum, ang iyong temper. Hindi mo naman laging gustong magbigay sa mahihirap o kalangangailangan. Hindi mo naman laging gustong mapagod o mag-serve sa church, pero alang-alang sa utang na loob natin sa Diyos. Magdusa ka at gawin mo. Yun naman ay kung pagdurusa talaga ang kabanalan. Pagdurusa lang naman yan pag hindi pa tayo sanay. Pero pag sanay ka na, ang nagiging pagdurusa, yung kasalanan. Kaya kailangan mabaligtad yung ating orientation. Gratitude, brothers and sisters. Ano pa? Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. So anong hinahanap sa atin? Purity in thoughts. Purity in the heart. Hindi nakangiti ka, pero yung anino mo, sinusuntok-suntok mo yung kapwa mo. Sabi mo, good morning, para sa loob mo. So, sabi, purity of thoughts, purity of the heart. Hindi lang natin binabantayan yung kilos, yung gawa, yung nakikita, yung ngiti, yung gesture. Kasi ang tawag lang doon, mga kapatid, etiquette. Ang tawag lang doon, good manners and right conduct. Ang pinag-uusapan dito, hindi etiquette. Purity. Nakangiti sa labas, dahil nakangiti rin sa loob. Hindi nagagalit sa labas dahil hindi lang sa tinitimpi ang galit sa loob, kundi talagang nabago na ni Lord na hindi na siya galit sa loob. Kadalasan yung iba ang nai-improve lamang ka-church yung kanilang etiquette, pero hindi yung purity. God looks at the heart. So He looks for holiness. Hinahawi-hawi niya ang ating mga dahon at ang gusto niyang pitasin, holiness. Especially when we are faced with temptation. When we are faced with the prospect of committing sin, God looks for this fruit, holiness. Does God get these fruits from us when He comes, or does He get frustrated? Pag tayo ba'y nilalapitan ng Panginoon para pitasan, may nakukuha o wala? Ano pa po? Ang hinahanap, fruits that God expects, yung panglabas naman. Kanina pangloob Mga kabutihan sa loob, pagtitimpi, purity. Ngayon panglabas, good works. Nabunga ng kabutihang nasa loob. Deeds that glorify God. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So ano daw tayo? Workmanship ng Diyos. Tayo'y kanyang likha, tayo'y kanyang bunga ng kanyang gawain, at tayo'y nilikha upang gumawa ng mabuti. Yan ang dahilan kaya tayo nilikha for good works. So when you are not doing good works, in fact, when you are doing bad works, you are moving out of your design. Nilalabanan natin yung original plan ng God for us. At ano daw yung good works na yan? God prepared in advance for us to do. Matagal na niyang hinanda. Hindi pa tayo ipinapanganak. Hinanda na niya yung mga gagawin natin. Tapos hindi natin ginagawa. Kayo, sa halimbawa, naghanda. Yung food, naghanda kayo. Hindi dumating ang bisita. Di ba sumasumalob niyo? Yun lang mga ibang wives, maghahanda lang ng kulay ng damit dito nakalatag sa kama. Pag hindi din ginamit ng husband, nagdadabog ng 2 linggo. Hinanda ko yan. Nagluto ako, hindi ka dumating. Nakakatatlong init na. Nagkadurog-durog na ang bangos. Nagagalit tayo dahil naghanda tayo tapos hindi siya nagko-cooperate. Ano ang Diyos? Palagay niyo, matutuwa siya. May hinanda siya tapos hindi natin ginagawa. Hindi natin iniintindi. So, those things were prepared in advance for us to do. So what does God expect? What fruit? Holy works.
Works of faith. Obras pias. Napakahalaga. At ano-ano yung mga obras pias? Ano-ano ang mga trabaho ng pananampalataya? One is, of course, service to God, which is equal to service to fellow men and the church. 2 Corinthians 9:12, the service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Sabi, ang ginagawa ninyo, hindi lang nagbe-benefit sa tao. Actually, ginagawa nyo rin yan para sa Diyos. At kung babalik rin natin, ang katotohanan kasi, pwede mong pabalik-balik rin, totoo pa rin. Ang ginagawa nyo para sa Diyos, ay ginagawa nyo talaga para sa mga tao. Sabi naman yan ni Lord di ba? Na, whatever we do to the least of these people, we do to God. Yung gustong maglingkod sa Diyos, yung gustong magbigay sa Diyos, paano niya naman bibigyan ng Diyos? Sabi niya, whatever you do to the least of this, you do to me. Gusto niyo magbigay sa Diyos? The church is the body of the Lord. So you give to the church. Pag nineneglect natin yung church, nineneglect natin si Lord. Kasi yun ang body niya at siya yung head. There are people that receive so much from the church and yet don't give anything. Pag manonood ng pelikula, lalo yung tatakutin siya, mga nakakadiring, mga sumasabog na mga tiyan at mga utak, mga multong nakakatakot, nagbabayad. Wala namang nakakapasok dito na hindi nagbabayad, di po ba? Pero, a-attend ng worship, kakantahan, pakakantahin, tuturuan, ipagpe-pray pa, pati ang kanyang asma. Tapos, tiway. Pag dumadaan ang basket, nagmamaang-maangan, hindi man lang marunong mag-donate, aba, baka kayo maluoy. In fact, dapat. Liban na lang na talagang walang-wala tayo at alam ng Diyos. Pero yung meron kayo, tapos nagpapalusot kayo, abay, nakakahiya yan. Mabuti pa kung pelikula pinuntahan nyo, nagbayad kayo nung salita ng Diyos, tiway. Kaya nga kuminsan, mabuti pa yata pagka-worship, gamitin na natin takilya. Para walang makalusot. Kasi yung mga iba, hindi sila marunong magbigay sa Lord. Sabi nila, paano? Magbigay ka sa church. Dapat. Dahil libre ba yan? Nagbabayad tayo ng hall, umaakila tayo ng mga sound system, pinabayaran ng lahat, tapos magmamaang-maangan kayo. Kailangan sensitive. Dahil hinahanap din ni Lord yung bunga na yon. Hinahanap niya. At alam niyo kung ba't hindi ako nag-aagam-agam ni nahiyang ituro? Kasi ayaw ko kayo maluoy. Pananagutan ko kayo sa Diyos. Alam nga namang hindi ko ito ituro, tapos pag naluoy kayo, sisisihin niyo ako. Kailangan alam natin ang mga yan. Anong sabi sa Malakay 3 verse 10? Ang ating life verse. Anong sabi dito? Bring the whole tithe. Hindi 1/2 whole. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Alin kayang house niya yun? E di syempre ang church. Test me in this, says the Lord Almighty. And see, if I will not, what? Open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you may have no room enough for it. Sabi ng Panginoon, dalhin nyo ang buong-buo nyong ikapo. Yung iba dadayain, paano ho ba? Tithe sa gross o sa net? Akala mo sa BIR magbibigay. Gusto pang magpalusot. Hindi niya naman pwedeng ma-outgive ang Lord. Kung sumobra yan, ibabalik niya. Either umulan ng pera sa bakuran nyo, o yung pala magkakasakit na kayo, hindi kayo nagkasakit, hindi tuloy kayo gumasa sa ospital, ibabalik niya yan pag sobra. Kasi hindi naman kayo dadayain ng Diyos Pero pag kulang, sisingilin niya yan. Huwag niyo sabihin, ay, mabait ang Diyos. Ang nangyayari doon sa fig tree, naluoy. At hindi lang fig tree ang pinag-uusapan natin. Symbol lang yan ng mga tao. Kaya dapat hindi natin pinagdadadaya ang Diyos. Ano pa ang hinahanap sa atin? Good words. Sa church naman, hindi kayo tuturuan ng bad words. Hindi kayo pakakantahin ng demonic songs. Hindi kayo tuturuan ng mga satanic verses. Kinakantahan ka ng galing sa Bible, tinuturuan ka ng galing sa Bible, ipinapanalangin ka according to the Bible. Kaya kailangan kung ano yung pumapasok sa ating tenga, yun din ang lumalabas sa ating bibig. Ang lumalabas dapat, praises and thanksgiving. Psalm 69:30, I will praise God's name in song
and glorify Him with thanksgiving. Pero hindi. Puro reklamo ang lumalabas sa bibig. Puro paninira. Puro chismis. Di dapat sayang na naman yung nadinig natin. Kasi pag nadidinig, dapat lumalabas. Pinakain, yun din ang mangyayari. Yun ang ating nourishment. Sa computer nga, garbage in, garbage out. So kung anong pumasok, yun ang lumalabas. So ano ba pumapasok sa tenga nyo dito? Kaya kailangan, punong-puno tayo ng praises and thanksgiving. Ano pa? Kind words. To others, for others, about others. Kumisan nga sa churches pa, sa iba't ibang mga churches, yung mga deacons pa nagsisiraan, mga elders pa at pastor ang mga nagsisiraan, mga kapatiran pa ang nagchichismisan. Samantalang ang sabi ng Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Isipin ninyong bunga ito na hinahanap sa atin ni Lord. Dapat walang unwholesome talk. So magsasalita ka pa lang, umaandar pa lang yung utak in a very, very split second speed. Dapat natin sabihin, teka, baka naman unwholesome yung sasabihin ko. Wag na lang. At ano pa? Tetest natin sarili. Helpful ba ito for building others up? Pag nagsalita ba ako, yung topic ko, yung pinag-uusapan namin, at pati kausap ko, tataas ba ang kanilang pagkatao, ang kanilang espiritualidad, ang kanilang image? Will they be built up? Because if not, wag na lang. At bakit daw mahalaga pa rin yun? So that it may benefit those who listen. You know why? Bad words, gossip, criticisms, complaints that are misplaced and misaddressed. Kasi yung kinocomplainan mo, wala namang magagawa rin, hindi siya ang tamang pagsabihan. These are all poison and poisonous to our ears. Ang mga masasamang salita, nakaka-depress, nakakagalit, yan ay basura sa tenga. Kaya, yung mga unkind people, dahil punong-puno ng basura ang kanilang puso, punong-puno ng basura ang kanilang isip, basura ang lalabas sa kanilang bibig, at naghahanap sila ng mga tenga na pagtatambakan ng mga basurang ito. Therefore, when you say all this unkind and unwholesome talk to people, you are being very unkind to the people that you are talking to, because you are dumping all kinds of poison and all kinds of garbage into their ears, then into their mind, then into their hearts. And before you know it, yung basura ng puso mo kanina, nasa puso na rin niya. Yung galit mo kay person A, galit na rin niya. Yung inis mo kay person B, inis na rin niya. Kung maghanap ka ng karamay, naghanap ka ng kakampi, pinasama mo siya. Kaya tinitingnan din natin, teka, gagawan ko ba ng mabuti itong taong ito? Yung iba, alam mo, dahil kaibigan kita, sasabihin ko ito sa'yo, ha? Teka, kaibigan mo pala ako, huwag mo lagyan ng basura ang tenga ko. And brothers and sisters, you have a right to refuse. Kung ang kapitbahay nyo naghahagis ng basura sa inyong lote, pwede nyo sabihin, hoy, huwag mong ihagis ang basura mo sa lote ko. Pag meron ding nag-uumpisang magbubulong sa inyo, teka, huwag mong lagyan ng basura ang tenga ko. Sapagkat pumapasok sa puso, at ang puso ay narurumihan ng ganitong mga salita. Hinahanapan tayo ni Lord ng good words. Good words. Remember that. Let's take a look at the leaves of fruitless people. Sabi nga natin, yung puno na yan, sagisag lang naman ang tao. So ano naman yung mga dahon? Of course, leaves hide their true state of barrenness. Napagkamalan yung fig tree, may bunga dahil mababa dahon. And of course, the leaves use up the resources of the soil. What are the forms of leaves among people? Among fruitless people? 1, religiosity without spirituality and without spiritual fruits. Religious possessions without spiritual sincerity. Mga taong mahilig matawag na elder, deacon, pastor, head pastor, bishop, whatever. Pero wala naman talaga silang spiritual sincerity.
May dahon, may dekorasyon. Akala mo may bunga, pag nilapitan mo, wala. Mga taong pinagsasamantalahan ang kanilang mga tinuturuan for their own ego trip. Ang sabi sa Jude 12, these men are blemishes at your love feast, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along the wind, autumn trees without fruit and uprooted, twice dead. Napakaganda ng poetry ng Bible. Ang mga tao daw na yan, sagana lamang sa arte, sagana sa title, sagana sa mga diploma, ng mga master's degree, PhD, sa kung saan saang mga Bible institutions, kung saan saang mga religious institutions, sa dami ng diploma, pwede na ibalot sa kanila at gumawa ka ng paper mache, pero walang bunga. Hindi mabubuting salita ang lumalabas sa bibig, kundi paninira sa ibang mga churches, sa ibang mga kapwa leaders, paninira dito at paninira doon, clouds without rain. Puro clouds lang, ayaw naman umulan. Walang laman, barren, fruitless. They use up the soil. There's no rain. They cannot give nourishment to people. They cannot give water. And they are just carried by the wind here and there. They have no weight. They have no direction. What is that, my brothers and sisters? Religiosity without spirituality. It can happen to teachers, Sunday school teachers, gospel singers who sing from their vocal cords and not from the heart. People who teach from the mind and not from the spirit. Sagana sa itsura, kulang sa substance. What are the other forms of these leaves? Hypocritical deeds and words. Activities without spiritual achievement. Marami pong mga gawain na mukhang relihiyoso, pero walang bungang espiritual. Sabi sa 1 Corinthians 13 verses 1 up to 3. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a resounding gong or a clanging cymbal. Kahit ako mag-speak ng tongues ng lahat ng tongues, yung pala hindi naman ako maibigin, sa katunayan, pinipintasan ko yung hindi nag-i-speak ng tongue, at pinararatangan ko silang hindi spiritual, na tulad ko, at pinararatangan kong hindi pa sila tunay na ligtas dahil hindi sila nagtatang tulad ko, at sila ay aking binabansagan, pinapangalanan, ipinupwera, and I feel superior to them. Sabi ng Corinthians, I am just like a resounding gong or a clanging cymbal. Walang katuturan. At ano pa sabi? If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Kaya hindi dinadaan itong mga kapatid sa lakas ng mga talumpati, sa ganda ng boses, sa laki ng congregation. Hindi dinadaan ito sa mga bagay na yan, sa dami ng diploma, sa dami ng memory verses na alam, sa dami ng kinukot na Greek at Hebrew at mga kung ano-ano ang sinasabi. Kung hindi ka umiibig sa iyong kapwa, at hindi mo ginagamit ang lahat ng ito para sila ibigin, you are a fruitless fig tree. Sagana sa dahon, walang bunga. Napakahalaga. Ano pa po ang mangyayari? Let's take a look at the withering of fruitless people. Paano ba ang pagkaluoy ng mga taong walang bunga? Unang-una, at itest natin ating sarili kung tayo luoy, naluluoy, o maluluoy na. Ito yung mga symptoms. Spiritual dryness. There's no spiritual fruit, there is no joy. Nagbabasa ka ng Bible, nababagot ka, imbes mag-enjoy. Nakikinig ka ng message, inip na inip ka, imbes masarapan at sinabi mo pang more. Naiinis ka na sa mga Christian songs, ang gusto mo yung mga kanta ng mga nakakabiyak ng utak ang mga tunog. Inis na inis ka sa mga activity ng church, pero pagka mga walang katuturan na activity kung saan-saan at mga gimmick, enjoy na enjoy ka, abay naluluoy ka na nun o papunta doon. Sabi
ng sumulat ng Psalm chapter 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Sabi niya, ibalik niyo po sa akin yung galak. Alam niyo po ang mga Kristiyanong nagkakasala, nawawala yung galak, nawawala yung joy. At habang bumabaon sa kasalanan at namumuhay in a very sinful way, nawawala talaga yung joy. Alam niyo kung ano lang napapala? Pleasure. Pleasure. Sarap ng katawan, pero hirap ng loob. Sarap sa labas, hirap sa kalooban. Yan ang nangyayari. Kaya walang joy. Alam natin, there is spiritual dryness. Ano pa? Emotional dryness. There is loneliness. Hindi kayang libangin ng kahit 1,000,000 tao. Dahil alam niyo po yung taong malungkot, kahit naliligid ng 1,000,000 tao, ang pakiramdam niya, nag-iisa pa rin. Hindi kayang patawanin ng kahit sino mga clown o komedyante ang puso. Napapatawa lang ang bibig, subalit hindi ang puso. Mga tao that are emotionally dry are lonely and they lack zest. Walang sigla, walang kulay ang buhay, pati panaginip, black and white. Hindi man lang makakolored ng mga panaginip. Walang gana ang lahat, emotional dryness. Ano pa? Even physical and material dryness. Panghihina ng katawan, maaring financial poverty, isa pa rin yan na bunga, and diminishing returns. Kahit anong gawin, konting-konti na lang ang napapalang mabuti, konting-konti na lang ang benepisyo. Ano pa po ang nangyayari sa mga spiritually dry? Ano nangyayari sa mga fruitless trees? Removal from ministry. Pagka hindi nag-ingat, pag pinagtigasan pa rin ang ulo, ipinag-iitan ang fruitlessness, the Lord removes people from ministry. And also, removal from the fellowship. Dahil liba na lang kayo naman ay artista na napakagaling, siguro kung tayo talaga ay fruitless, nabubuhay sa kasalanan, malayo sa Diyos, ayaw mo na rin sumipot sa church. So you are removed from the fellowship, not by the fellowship, but by your own sins and your own decisions. Ano pa? Removal from the path of God's blessings. Kahit anong gawin, hindi magtagumpay, hindi mag-click, hindi na makatsyempo-tsyempo ng tama because they are removed from the path of God's blessings. And what else happens to fruitless trees like this one? Exposure and unmasking. Ibubunyag din ng Diyos ang mga huwad. Ang sabi sa Biblia, you will know them by their fruits. Nalalaman mo naman kung sino talaga. May bunga. Kung walang bunga, wala talaga. Kaya napakadaling malaman. And brothers and sisters, those who insist on living their way may really get what they insist upon. Yung nagpipilit, baka makuha nga nila ang ipinipilit nila. At yung iginigiit ang kanilang pamamaraan, itutulak na doon sa paraan na yon. Yung talagang lagi na lamang nag-aakmang tumumba, ay baka itulak na at nang matumba na ng gusto. Proverbs 29:1, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang isang tao na nagtitigas-tigasan ng kanyang leeg, ayaw sumunod, ayaw lumingon, matapos ang maraming mga paalala, ay biglang wawasakin at di na muling mabubuo pa. The Word of God, in all its strength, in all its dosage, looking at us in the eye and telling us, giving us a warning. Those who remain fruitless may be allowed by God to completely wither. Brothers and sisters, life is meant to be fruitful. Sabi sa Bible, to whom much is given, much is required. Ang binibigyan ng marami, hinahanapan ng Diyos ng marami. Hindi pwedeng binigyan ka ng marami, tapos konti lang ibibigay mo. Kaya nga percentage lagi ang ginagawa ni Lord para walang dayaan. Give what you must give. Do your duty. Bear fruits. Do not be contented with showing off leaves. Minsan yung mga leaves ng buhay natin, maraming alam na verses, theological terms, titles, diplomas, ritual, ceremony, self-promotion, but bear fruits that Jesus wants. Marami mga dahilan
Why some plants do not bear fruit? Ano pong sabi sa Matthew 13:22? The one who received the seed that fell among the thorns is a man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Marami daw mga tao hindi nagiging fruitful dahil ang nagiging Diyos sa buhay nila ay pag-aalala, worry. Paano ko gagawin ang gusto ko? Paano ako makakapangyari? Paano matutupad lahat ang balak ko? Paano ko madodominate ang lahat? Paano ko aayusin ito? Paano ko gagawin yun? Anong mangyayari bukas? Yung mga hindi naman nila kayang solvent, pinipilit solvent, nawawala ang focus nila sa Diyos, nagiging silang fruitless. At ano pa daw? Those who are deceived by wealth. Yung ipinagpapalit ang kaluluwa sa kayamanan ng sanlibutan, nagiging fruitless. Nawawalan ng bunga. Jesus told the disciples, sinabi niya yung istorya. At sabi niya, ba't kayo namamangha na ang puno ay naluoy? Kaya niyo rin gawin yan. At higit pa dyan, kahit bundok. Kung may pananampalataya kayo, sabihin niyong umangat ka dyan, umalis, at aalis ang bundok. Ano pong sinabi ni Lord? Hindi lang ako ang nagpapaluoy ng mga ganyang leaves. Kayo man ang mga alagad ko. Kaya niyo rin gawin yan. Of course, the servants of God must be very, very conservative sa pagbibigay ng maluoy ka puno. Pero pwede pala. Sino kaya dito ang mapaluoy? Sabi ni Lord, you wonder? You can do this. Even beyond that, you can do. Sabi niya, greater things than this you will do. Sinasabi niya yon sapagkat i-delegate naman talaga ni Lord ang kanyang ministry, ang kanyang authority sa kanyang mga anointed leaders. Don't mess with God's anointed. Napakaraming nagtangka sa Biblia. At lahat sila, they all miserably failed. Maging, itong napakagaling na teacher na si Gamaliel, noong ang Sanhedrin ay kinokontra nila ang gawain nila Pedro, sabi niya sa Sanhedrin, huwag niyo silang hadlangan. Sa paghadlang niyo sa kanila, baka Diyos na ang hinahadlangan niyo. Kaya tayo magdahan-dahan. Mag-ingat. At kailangan lagi nating sinisiyasat ang ating sarili. Tayo po yumuko sa presensya ng Diyos. At nang masiyasa tayo ng Panginoon, ng Espiritong Banal, tayo ba'y kandidato na maluoy? O tayo nag-uumpisa ng maluoy? O luoy na luoy ngayon? Narito ang Panginoon, kaya niya tayong tulungan. Subalit ang tinutulungan ay yung nagpapatulong. Ang pinapagaling ay yung nagpapagamot. Ang itinutuwid ay yung nagpapatuwid. At yung nagmamatigas, binabali o inawasak nang wala ng remedyo pa. Sa ilang saglit ng katahimikan, bayaan yung Espiritu ng Diyos ang magpakita sa atin kung ano at kung sino tayo. At humingi tayo ng kakayahan sa Espiritu na itama ang ating mga kamalian. Na tayo yung mamunga. Magkaroon ng konsuelo ang Diyos sa atin na meron siyang nakukuhang bunga. Hindi lang pakain lang siya ng pakain sa atin, tapos wala tayong ibinabalik. Sa paglilingkod, sa kabutihan, sa pagbibigay, sa kabanalan. Sa ilang saglit, tayo makipag-mail sa Panginoon. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang, Do not wither like the fig tree. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Nawa po ay napagpala kayo ng programang ito. Hanggang sa muli, magandang araw at mabuhay ang Panginoong Hesus.